Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng linggo. Ngayon po meron po tayong 8 magagandang karera at gaganapin po ngayon ang 2025 Pilracom PCSO Silver Cup, no? Sana naman po medyo huminahon na ang bagyo at makapanood naman tayo ng magandang karera. Uulitin ko po, itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Simulan na po natin. Race number 1, kung saan magsisimula po ang first pick 5. 3-year-old maiden race, non-placer. Distance is 1,400 meters. Dito po, meron ng 6 na kalahok. Dito kung mapapansin po natin dito, naglalaro lang sa 1.30 hanggang 1.32 sa mga preba ng mga kabayo na ito. Pagandahan na lang ng gising. Ang tingin ko mauna rito, yung numero 5 Team City na papatubay ni Tanya Nabarosa. Sa tingin ko, walang ibang mabilis dito bukod sa kanya. Siguro, magbibigay ng magandang laban sa kanya. Yung numero 6 na si Miss Pinkerton na papatubay naman ni GL Shego Jr. na magdadala ng 50 timbang. Siguro, sila na lang po ang pipiliin ko rito. Kaya dito sa race number 1, ang pili ko po, doon ako sa numero 6, Miss Pinkerton. Panigundo ko naman po, numero 5, Teen City. Sa race number 2, kung saan magsisimula ang winner take all, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 6 to 10 split. Distance is 1,400 meters at dito po may 6 na kalahok. Kung mapapansin natin dito, ang pwedeng mauna, numero 6 is Galactus na papatubayan ni Pabs Cabalejo. Gamay niya po yan. Although andyan si Blame the Ghost, siguro kung kakampihan ni Blame the Ghost si Galactus, may champandiado yan. Pero si Blame the Ghost, Joel Shego, malaki rin po ang panalo. Ang mga diremate na pwedeng rumimate po dyan, yung iikot lang at potential, pares may panalo din po yan. Siguro silang 4 dito, wala nang tulak kabigin, sila na lang po maglalaban. Pero ako mamimili na lang po dito. Ang napupusuan ko po dyan, doon ako sa numero 4, potential, napapatubayan ni Jomer Storke. Panigundo ko naman po, numero 5, Blame the Ghost. At isasama ko pong pandiyado, numero 1, iikot lang. Sa race number 3, the 2025 Pilracom PCSO Silver Cup. Ang distansya po ay 1,800 meters. Tumataginting sa first place po dito na 2.4 million. May 8 kalahok. Naglaban-laban na rin sila rito. Pero ako dito, napupusuan ko, tag-ulan ngayon, magaling sa putik. Ano pa ba? Numero 4, Batang Manda, napapatubayan ni Pati Dilema. Wala naman ako ibang masyadong nakikitang bukod na matulin sa kanya, bukod kay Stulen Ola Baishiro, pero ibang klase itong Batang Manda pagka basa ang pista. Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban sa kanya, syempre yung numero 7 na rin, Jungkook sa akin ni Mark Alvarez. Etong si Jungkook, lagi namang first placer and second placer to sa mga stakes races. Andyan yung Ghost na nagbabalik, nasakay ni Jan Alvin, kaya lang matagal nagbakasyon, although nag-barrier na. Siyempre, isasama ko rin yung paboritong kabayo, pandiyado ko po dyan, yung numero 5 Modern Legacy, napapatnubayan ni Jomel Storke. Pandihado ko po yan. Siyempre, isasama ko, paborito kong pandihado yan, si Modern Legacy. Kaya dito sa race number 3, ang pili ko po dyan, dun po ako sa numero 4 Batang Manda. Panigundo ko naman po, numero 7 Jungkook. At isasama ko pong pandiyado, numero 5, Modern Legacy. Sa race number 4, dito po, magsisimula ang second pick 5. Pilracom rating based handicap system race, class 4, 16 to 21. Ang distansya po rito ay 1,400 meters at dito po may 11 kalahok. Kung mapapansin natin, halos karamihan dito puro mga sprinter tulad ni Gintong Hari, Basket of Gold, Guerrero Warriors, Paradise QT, Light Bearer, Bocaue Rivertown, My Diamond. Pero itong si Basket of Gold, tingin ko nakakalamang ang prueba na ito, 2 beses na segundo po yan.
Ah, si Basket of Gold, no? Kay Border Force. May prueba pong 1.25 yan sa dalawang 1400 meters niya. Masyado siyang impresibo kahit puro segundo. At sa tingin ko nakakalamang po yan. Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban sa kanya yung numero 1 Dakota Elegance sa papatubayan ni Uno Hernandez. Ayan si Dakota Elegance, may 1.26 din pong prueba yan sa 1400 meters. Kaya dito sa race number 4, ang pili ko po, doon ako sa numero 3, Mahusayay coupled with Basket of Gold. Panigundo ko naman po, numero 1 Dakota Elegance. Sa race number 5, kung saan po magsisimula ang pick 4, Pilracom rating based handicap system race class 5 placer. Ang distansya muli ay 1,400 meters at dito po may 6 na kaluhok. Mahaba ang distansya, solo ere, Ivan, pwede. Pero mas napupusuan ko rito yung galing sa segundo nakaraan, si Manila Boy. Nasakay ni Dan Camanyero, no? Nakasegundo po ito, Manila Boy nakaraan. Tingin ko kayang-kaya niyang kayang-kaya nilang patnubayan lang si Ivan dahil ito si Ivan may sariling meta, no? Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban, numero 3 na si Color Blast na sakay ni Jan Alvin Gusi. Ito si Jan Alvin, rapid fire kay Color Blast yan. Pipilitin kagad niyang makasabay. Kaya sa race number 5, pili ko po, doon ako sa numero 1, Manila Boy. Panigundo ko naman po, numero 3, Color Blast. Sa race number 6, Pilracom rating based handicap system race class 5 11 to 15. Ang distansya po is 1,400 meters at may 12 kalahok. Itong karerang ito, kung mapapansin natin, anybody race po ito. Kung may nakukursudan kayong diado, pwede nyo pong isama. Ito si Full Combat Order, sa tingin ko ang horse to beat, at sa tingin ko siya ang malalyamado rito. Kaya lang nung karera parang medyo kada takbo na ito mukhang pagod na yata ito si Full Combat Order, no? Kaya siguro kung magpo-protection po kayo, magandang isama po dyan yung Nards 23. Ito si Nards 23, magaling po kay Conrad Denson at sa tingin ko siya na pwedeng mauna sa karerang ito. Pwedeng makabuo ng ere. Ito naman si Bohemian, magandang dihado naman po ito. Sakay ni Patty Dilema, bagong baba po ng grupo to si Bohemian. At Giant Killer po yan. Ito si Hakim, hindi na niya grupo to. Sakay ni JT Pabilik, nag-aantay lang po to ng magandang laban. Sa tingin ko, ito na ang tamang laban para kay Hakim. Ito pa isang magandang diado, pwedeng isama. Numero 12, side by side na papatubayan ni Michael De Jesus. Kung gusto niya na super long shot, no? Pang 1 winner, pang 999, side by side, magandang diado po yan. Pero para sa akin, itong karerang ito, race number 6, tatlo na lang po pipiliin ko. Ang napupusuan ko po dyan, yung numero 4, Full Combat Order. Panigundo ko naman po, numero 10, Hakim. At isasama ko pong pandiado, numero 6, Bohemian. Sa race number 7, sa penultimate race, Pilracom rating based handicap system race, class 4, 28 to 33. Distance is another 1,400 meters. May 11 kalahok. Dito, possible scenario, pwedeng mauna. Puro halos dramatic po ito. Yung Simple Jesse. Sa tingin ko, ito mauna rito. Walang masyadong matulin sa karerang ito. Halos lahat ito, puro dramatic. Itong si Paddington naman, talaga masyadong magaganda ang tinatakbo. Parang malata tumakbo. Siguro, ang magandang may best time dito, yung numero 3 sa si Madam Mayhem na sakay ni Kenneth Malapira, always in the money po yan. Si Crusading naman, ang problema, yung timbang 57, pero pwede pong isama, sakay ni Jan Alvin Cuse. Si Bid for Fame, maganda rin pong ilagay yan, pandeado. Pero itong race number 7, siguro kung mamimili po ako dito, ang napupusuan ko po dyan, numero 3, Madam Mayhem. Ang panigundo ko naman po rito, yung numero 1, Crusading. At isasama ko pong pandiado, parang ito mauna rito, no? Baka lang, makachamba. Numero 11,
Simply Jesse. Sa race number 8, sa last and final race, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 6 to 10 split. Distance is 1,400 meters at may 11 kalahok. Dito sa last and final race, no? Sa tingin ko, mukhang 3 kabayo lang ang maglalaban dito. Advocacy, coupled with Gabel. Si Gabel, may 1.28 po yan sa 1,400 meters. Ito naman si Bisyo magserbisyo, bagong baba ng grupo, hindi na niya grupo ito. Kung gusto niyo naman ng magandang dihado, itong numero 10 na si Queen Ella, sa ni O'Neil Cortez, no? Sa tingin ko, pagka nilabas yan, wala na papoporma yan sa unahan yan. Kaya dito sa race number 8, ang pili ko po, doon ako sa numero 9, Bisyo magserbisyo. Panigundo ko naman po, numero 2, Advocacy, coupled with Gabel. At isasama ko pong pandiyado, numero 10, Queen Ella. Shoutout nga pala kay Sir Pax ng Barkadahan OTV. Located po siya sa 1139 New Antipolo Street, Corner Vargas. Malapit lang po sa Abad Santos, yung bagong ginawang tulay. Very convenient and attentive po ang mga tao. Pwede po kayong mag-EB at party while betting on racing. Baka magawi kayo dyan sa Herrera, Corner Oroqueta. Andyan po ang Pipay's Halo-Halo. Ang isa sa pinakamasarap na halo-halo at homemade lahat ng ingredients po dyan. Ultimo Ice Cream. Tabi lang po yan ng Pares at tatapat po ng Kapihan. Kung gusto niyo po magpagawa ng murang salamin, dito lang po sa Visual Optics Optical. Address po niyan ay 1929 LG Comi, Favored Land Building, Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. Located near LRT Tayuman Station. Tapat lang po yan ng Espiritu Santo. Espiritu Santo Church, kahilera po ng China Bank. Ang Visual Optics Optical. Shout out kay Sir Arnel Mendoza. Please support his channel. Shout out po, Sir Arnel Mendoza. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya at yung mga nakasunod. Sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikiusap lamang at makikisuyo sa inyo na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing.